papansinin nyo, meron siyang awang. So inaawangan natin yan para malagyan natin ng pati yung loob niya. So yun yung mga bagay na dapat maintindihan din ng mga manggagawa at saka yung mga ibang nagpapatrabaho ng isda. So sabi ko nga, ang pintura hindi ho basta-basta yan pagka tapos na, hindi. Magandang umaga mga kabasta. So mapagpalang umaga, araw nga ng Monday. Dito na nga yung mga tropa para sa deployment and briefing ngayong araw na to. Ayan, Monday. Ito yung mga medyo alanganing boys. Andito rin yung mga medyo siguradong boys. Ayan. So briefing na tayo mga kabasta. Ayan, may pasalubong pa sila pero hindi sa akin. Okay. Okay, deployment na tayo ng tropa. Ayan. So ito hindi mawawala, sabi ko nga, yung allowance tsaka bali nila every Monday mga kamusta na. So may mga corpo rin sila, ito pera. Tsaka ang bigas mga kamusta dito sa amin, libre po. Lalo pagka-staying talaga. Paano sa akin? 1 liter? So may banga bali yan. Kung saan talagang dito mga kamusta ganito na talaga siya. Okay? Kasi kailangan maintindihan naman natin yung pangangailangan ng mga batropa. So kung sakali man na ma-short sila, open, ibabalid din lang kung sakaling may enough budget pa kami pagka Saturday. Yun lang yan. So tara at samahan nyo ako sa ating mga proyekto. Ayan, dito tayo sa bahay ni Pastor Choi. Tao po. Ay, hello Pastor. Good morning po. Ayun no. Kumusta ka na? Okay lang po. Ayan si Pastor. Salamat po. Walang iba, kundi sa kanya lang tayo. Oo po. Sige po. Sige, okay. Okay. Alam nyo ba mga kamusta na ang kwento behind sa amin ni Pastor? Isa sa mga naging client natin dati mga kamusta na, kung saan nag-umpisa ang Dialan Builders. So sa mga sumusubaybay, alam po nila yan. Kaya babalik natin yung kabutihan mo na kayo God, no? Diretso tayo dito ngayon sa resume project natin, no? Sa bahay ni Ma'am Len. Ayan, no? So resume project na tayo ulit. Ibig sabihin na ito natapos na namin mga kamusta, no? Ngayon may panibago tayong gagawin, no? Kung saan i-finish natin or panibagong trabaho ulit. So yan yung gagawin natin ngayon. Okay. Resume project dito sa Paghahabag, Solano, Nueva Vizcaya project. So actually ito mga kamusta, natapos na namin to noon. Kung lagi kayo nakasubaybay sa vlog namin mga kamusta, napapanood nyo to. Ngayon nga may gagawin tayo ulit. Ayan, no? Dito yung tropa. So check tayo ng catch basin. Septic tank yan. Catch basin natin, dumiretso hanggang to. Okay na doon, sir. Oo, diretso. Kita nyo na? Tulak mo na. Na-drain na yun, sir. Naka-drain na? Ayos na. Dito ka na lang, sir. Ha? Ipag-drain na lang, sir. Yun ang hinahanap nyo. Meron yan nandito, nabarado yan, oh. Tanggalin nyo na lang yan lahat. Iangat nyo lahat. Yan, so ito yung gagawin natin. Then ito mabs, gigibayin na to. Oo, tanggalin na yan lahat, no? Okay, then nakita tayo sa taas kung saan may mga gagawin yung tropa. Ito pa pala, bago tayo akit. Ito siya, tatalis na natin to. Then gagawa tayo ng estante na ganito. And then yung pintuan para dito. So yan ang gagawin natin na isa. So ito, papalabas muna natin ito kung sakali itatiles natin itong floor nito. So bali ang gagawin natin dito, papagaspangin muna natin yan para ikapit natin yung tiles natin. Okay, so may nagragalain sa taas na kung saan tawag na ito, naglalagay sila ng
ay nagkakapil tayo. So preparation tayo sa taas mga kamusta. Pwede na ba umakyat yung sa second floor? Tara. Sa second floor, sarado pa? Tara Mags. So tara, isa tayo. Sarado pa tong pintuan dito? Tulog pa? So ito may tatrabawin tayo dito. Ayun, sarado pa nga. Sigaw na si Mavi. Ayan. Oh, ba't wala kang ganon? Tapos yung pangtainga meron yun. Kaya niya, pakanilitan siya. Ganun ba? So, eto nga mga kamusta, i-tiles natin. So, ano nga ba yung proseso natin? Ganito po yan. Ayan. Pinapagaspang natin. Pinapalabas natin yung magaspang na part ng tiles. Then, tatapingan natin yan. Diretso, tile adhesive. So, buo na ho yan hanggang dito. So, yun ang itatiles natin. Ayan. So, ito yung natapos namin trabaho nung, kailan yung February, no? Mabs? Ako sir. Yun, February. Ngayon, resume na tayo ulit. So, ito yung gagawin. Itong tiles na ito. Tapos, ang isa pa dyan. So, ito yung mga ginawa natin. So, ito. Ayan, ayusin to. Mabs, ito pa. Yung dito. Papatuklap mo na to. Itong tiles. No? Okay, so ito yung gagawin natin. Kukunin natin yung saktong level ng taas. Tapos, diretso na to. Ito ililipat natin dito. Tapos yung diretso na yun. Okay, so yun yung mga gagawin namin dito na isa, mga kamusta na. Yan. So ito na, dati hindi pa na ako na-enclose. Ngayon na-enclose na. So, ito kasi magiging audiovisual room to. Ayan o. So ito yung ginagawa natin. Para gumaspang lahat mga kamastan. So ito naman yung ginawa namin noon na fire exit. Tingnan nyo naman napakatibay na. Sa baba nagaganda tayo sa ganito. Yun yung susunod natin gagawin. No? So may troubleshoot tayo kasi puro sebo yung nandun. Yan yung hinahanap nila ngayon. At ito, gigibay na rin natin to para mag-imbakan ng mga gamit na nasa loob nang makapag-tiles na rin tayo dyan sa loob. Okay, so tara mga kamusta at punta na tayo sa kabilang site naman. Okay, dito tayo sa bahay at dinaanan natin, dadaanan pala natin si Sairo. Kasi may mga project ako na hindi pwedeng ipasok yung sasakyan kaya magmamotor tayo. Okay, project update tayo dito sa Uno Solano Nueva Vizcaya project. So ito na nga mga kamusta, no? Mga nakailang coatings na rin to. So, ganyan yung ginagawa namin hanggang sa ito ay matuyuan at ma-finish. So, tsaka lang namin to alisin kapag okay na mga kamusta. So, ang kagandahan yan, natutuyuan ng husto. At pagka ikakabit na natin, hindi na nagkakaroon ng problema. So, yan ang ginagawa namin yan. Bali, papatuyuin na lang yan. At kung may mga kailangan pa i-retouch, i-retouch natin. So, yan po yung proseso. Ayan o. Yun. Ayan o. Ang binada ni Bro Aris. Oo. Tinatanong niya tayo kanina eh. Ayan. So, dito siya sa site ng kanyang papa. So, nakakapot na tayo. Dito rin si papa para finalize ko mga pintura. So, ito na nga. Ito. Pintang na. Kasi ito ginawa na natin para siyang buong wood din lang mga kamusta, no? Kasi dati ito ay yung plywood lang na ginawa natin na pinagtapal natin para may dadaanan yung wire. Kasi ito may fluted yan mga kamusta. So sasalpak natin yan pag natuyuan na ito lahat. Then yung TV na. So yan ay kakabit na.
lagi natin ginagawa para pumantay. Nakikita natin kung pantay nga ba yung kintab o kaya may mga konting adjustment pa tayo. Kasi sabi ko nga kanina, ito ay uri ng metal. Ayan, basa. Basa pa ho yan. So hindi natin pwedeng tuktukin. Ito, pwede siguro to. Bakal po. So hindi ho siya wood. Ginawa lang natin na parang wood. So yun ang kalimitan natin ginagawa. Siyempre kung ano yung babagay dun sa bahay na ginagawa natin for interior designs. Ito, ilalagyan na rin natin yung fluted. Yung tiles na ito, naka-prepare na rin. At nang ma-install na rin natin. Kasi ang pinapa-finish ko na lang yung ilalim. Tali, tatapusin na ho ng tropa yan. Kasi itong hanging cabinet natin, finish na ho yan. Yung ating pantry, finish na rin po yan. So, ibig sabihin, prepare na tayo sa tile work para sa backsplash niya. Then, itong tiles na ito. So, kung mapapansin niyo, ito yung ginawa namin ng paraan na kung saan yung exhaust. Kasi dati, kung makikita niyo yung exhaust natin nakalabas. Yung para sa rain shield natin, no? Ayun na, naka-drywall na ho siya hanggang sa labas. Ibig sabihin, safe na ho yan. And then, i-finish na ho natin. Ngayon, yan yung ginawa natin para may dadaanan yung exhaust natin. Kaya malaking bagay mga kamasta na meron tayo opening sa taas na yun na rin ang ginamit natin bilang access o kaya para dun sa may exhaust natin. So yan yung kalimitan kong ginagawa, lalo na kung mataas naman yung kisame, lalo na kung hindi mo naman kailangang gagamitin yung cabinet na kailangan mo pang tumungtong na napakataas. So magiging useless kung minsan mahirap palinisan. So yun naman po yung mga mahirap gawin sa loob ng bahay, lalo na kapag nasa yung edad niya natin hindi naman bumababa kundi pataas na pataas, ano? So yun po yung mga ginagawa nating adjustment. And the rest okay naman na. Nandito na rin si Ken. So babalik si Ken. Okay na. At sa Panginoon kasi okay ng nanay niya. So yan, kamusta, no? At for now, ito na muna yung update natin. At isa pa pala, ito nakalimutan ko ipakita. So ito tataas lang natin. Ngayon, ito pala yung floating cabinet natin dito. Tapos dito meron siyang ilalagay na fluted. Ilalagay natin na fluted, then open shelves. So yun lang naman. Then ito, meron tayong opening para dun sa may barn door natin. Ngayon, isasalpak muna namin yung barn door bago natin ito, kumbaga yung bago natin gigibain tong door na to para may space pa rin at saka magagamit pa yan yung common PNB natin. So yan, maganda na. At ito naman pagka naalis na yan, sunod na natin kaagad yan. Okay, yan na. At nalalapit na mga kamasta, lalo na kapag naayos na nga lahat. Medyo mabusisi, sabi ko nga ang trabaho na maliliit medyo mabusisi talaga o kaya talaga mabusisi, pero kakayanin yan, lalo na pagka sa interior talaga. Okay, so ito na rin pala yung door natin para dito. Yeah. So wood accent, kasi may wood accent din to. So yan lang naman, hanggang dito lang tayo yung para sa wood accent natin para mabuo. Ginagawa natin dyan mga kamasta ay inuuna muna natin na finish to. Ayan o, na-finish na ho yan. Ayan o. So, napakalinis na. At mapapansin nyo yung mga yun. Bali yung tile work na lang ilalagay natin. At kinokompleto na rin to. Ito may tiles na rin to. I-install na rin ng mga kamasta. No? So, ang ginagawa talaga namin, kung alin yung pinakamasailan na parto, yun po yung hinuhuli namin gawin. Kung saan, kagaya niyan. Sa ngayon, pwede pang tungtungan yan, pwede pang gamitin. Kung sakali, umapak ka dyan sa taas, pwede. Napakanipis lang nung ginagawa namin na ganito, pero masasabi kong matibay po yan. Kaya, pinasecure namin lahat mga kamasta, inayos namin lahat para sigurado. So, bali ito, na-finish na to. Yeah. Finish na po yan. Bali, yung takip, sasalpak na lang din kasi meron na yung takip niyan, na-finish na lang din. So, the rest, bubugahan na lang natin yung sa ilalim naman. Ayan. Bali, bubugahan na lang natin yun. Kung saan, ito na siya. Yan. Kaya ang ginagawa namin, sabi ko nga, pababa yung trabaho, hindi pa ako, no?
Ang kainaman kasi pag pababa na tinatawag ay hindi mo na kailangan akitin pa o kaya akitin ka pa dyan sa taas na kung saan maselan na trabaho kasi yung pagpipintura ng ganito mga kamasta. Hindi ko basta na pintura lang. Kaya nga kahit mas gusto kong gumamit ng pintura, maraming kasagutan mga kamasta, no? So yan lang naman, marami, at ibibigay ko yan pagka sa mga time na mag-share tayo ng mga ideas, no? So kagaya nito, nakapagod tayo. So kinokompleto na natin yung cabinet dito sa part na to, and then tile work na yung tatrabahuin ni Berhel. Yan. So tatiles na tayo para dito sa nook bar, and then doon so may backsplash flooring. Okay? Yan. So abangan nyo ito mga kamasta lalo pag na-finish na lahat. Tara, at pupunta tayo sa Rojas number 2 project natin. Ayan, no? Pumopogi na. At yung gutter na lang susunod. Bukas meron na yung kabuuan ng spandrel. Kaya install na nila yan para mabuo na. Update tayo dito sa Rojas number 2 project natin. Ayan, pina-finalize na lang natin yung taas mga kamusta, no? At bukas sa bukas makukompleto na ho yung spandrel nya, and then susunod na ho yung gutter. At yan na lang naman na yung gagawin natin. Kaya ano, kinokompleto na lang din natin doon yung wall angle, yung fascia cover. So halos lahat yan nakapalibot na mga kamusta at nang makompleto na lahat. Bali ang ginagawa ng tropa ngayon ayan na, pina-finalize na lang, and then eto pinapapinturahan ko ulit kasi kung makikita nyo may pula-pula, nalinisan na ho yan pero parang hindi kaaya-aya tingnan. Ngayon pinapakatingan ko ng kulay itim para naman buo. So ayun na siya, mas maganda na siya tingnan ngayon. At dito papatapusin lang namin yung pagkakabit ng spandrel, then dito na kami yung pinaka shed nya na ganyan. So meron siyang maliit na canopy kung saan magagagamit din para kung sakali ay itong mga bintana natin na hindi naman dire-diretso kahit na ambon lang o kaya na malakas yung ulan, malaking bagay pa rin na meron tayong ilalagay dyan na parang canopy nya. So yun lang naman na, kinokompleto lang naman na ito mga kamusta, and then diretso na tayo para sa pag-finish dito sa harapan. Kasi kung napapansin nyo, nabubuo na siya, lalo na siyang gumaganda, no? Kasi importante naman dito pagka nakakompleto talaga lumilitaw na yung ganda niya. Kaya tingnan nyo dito sa gilid, tapos pag nandyan, kasi pag nandito ka sa harapan marami kasi nakaharang, hindi mo ganong pansin. Pero pagka nakikita mo na, pagka nandito ka na sa paligid na itong bahay, maayos na. So sabi ko nga, ihuhuli natin, i-finish to, ito yung last touch na lang na gagawin natin, ay yung pagpipintura na lang ng wall kapag natapos yung spandrel. Kasi yung gutter madali na lang po yan. So bali yan talaga inuhuli namin para nakapailalim yung fascia cover natin. Then dito sa dulo ganun din mga kamusta, no? Yan. Okay, hanggang doon malagyan na rin mga kamusta, no? So yan, nakatanse po yan hanggang doon. Ayan, nakatambol na rin siya. So may mahabulin lang siguro tayo doon para hindi naman siya pangit tingnan. Papapalitadahan ko pa yon para mas maganda, kasi hindi na umabot doon yung palitada natin. Ayan, dito naman ayan, pinapapinturahan ko na lang din yung mga bintana na lang doon ang ilalagay natin, then the rest okay na. So clearing na lang tayo dito, and then finalize na lang din sa loob. Kasi sa loob actually talagang hinuhuli muna namin para finalization. Pagka turnover namin na minsanan, turnover na natin ang buo na maayos mga kamusta, no? At meron pa tayong island dyan na ilalagay. So tara, at pupunta tayo sa Rojas 3. Okay, so tara sa Rojas 3 tayo. Itong kagandahan niya, wala pang 500 meters, nandito na tayo sa Rojas 3. So tingnan nyo, magkakasunod lang kami ni Papa. Nandito siya ulit. Okay, project update tayo dito sa Rojas number 3 project natin mga kamusta, no? Ayan, no? So start na nga tayo sa ceiling installation dito sa may ayan,
sala at saka sa kitchen. So ito na yung mga kikisamahin natin mga kamusta hanggang dun sa may pinaka-kitchen niya. I mean dining at saka kitchen, no? So actually ito yung ginagawa na namin kasi sabi nga ni Soy at ni Madam mapa-unti-untihan natin o kaya naman kahit papano ay paunti-unti yung ginagawa. So sa ngayon nga nandito na ngayon tropa para sa layout at saka pag-i-install na kaagad ng ating mga metal frames mga kamusta, no? So start na kami dito at eto makikita nyo, eto hindi na namin to lalagyan na board mga kamusta. So yung lalagyan na lang namin ay yung cove po niya. So bali may tago yung mga flexible hose na yun na kung saan mga abang nung para sa electrical niya. So ito troubleshoot din namin kanina at chinek namin yung linya para kung sakali okay na matakpan kasi tatakpan naman na natin yan. So okay naman mga kamusta. So ibig sabihin pag open yung line natin, it means wala pong mga short. Kasi pagka oras na naka-close yan o kaya shorted mga kamusta, yan po hindi po maganda. So at titingnan natin naka-ayos na yung mga electrical niya. So actually hindi tayo yung gumawa ng electrical, kaya pina-check muna natin doon sa electrician natin kung okay na yung electrical, then proceed na tayo sa ayan, ceiling installation. So ito nakakabit na sila ng carrying channel, and then dito naman yung cove ceiling niya na lang. So ito pa-finalize na rin namin, nag-usap na rin kami ni Soy na hindi na namin muna hintayin yung bintana. Ngayon ang gagawin muna namin, finish muna namin siya. So para maayos lahat. Kasi kung mapapansin nyo, napakaganda na ng tiles, no? Ganda na rin ng wall, tsaka ceiling. So napaka-ayos niya tingnan, no? So yun naman yung isa sa mga talagang inaalagaan ng Dialan Builders na maayos lahat ng ginagawa natin. Which is para naman ma-fulfill at saka mas maganda naman na may turnover natin na maayos. Pero sa ngayon hindi tayo pwede mag-turnover kasi nga ito na, sabi ko nga kahit na mag-upisa kami sa maliit na gawain, ito po ay nadadagdagan basta po makikita yung kung ano yung outcome ng tinatrabaho mo, talagang nadadagdagan po yan kasi yun yung mga unexpected blessing mga kamusta na kumbaga kahit na paunti-unti masasabi mo na at least hindi tumitigil yung trabaho na ginagawa natin. Yun ang kagandahan niya. Ayan, si Willa, no? Merienda eh. Ayan, kuha na tayo ng merienda para sa tropa. So abangan niya yan at ibibigay ko yung full detail din yan, kagaya din niya to. Tapos ito pa, pikisamayan natin yan. So buo to mga kamusta, no? So sabi nga ni Soy tsaka ni Madam, unti-untiin natin mga kamusta hanggang sa matapos tong bahay nila. Ayan, merienda muna tayo bago tayo lilipat dun sa Rojas 4, no? Okay, so tara mga kamusta, pupunta tayo sa Rojas 4. Project update tayo dito sa Rojas number 4 project natin. Ayan na. So patapos na itong ilalagay natin dito na kisame niya para sa ating terrace o kaya dito sa may pinaka-front ba kamusta na. Ayan, pinakomplete na lang din natin. Then ito wala naman siyang tambol, ay wala siyang cove mga kamusta, nakatambol lang. Yan ang ginagawa ni makina yun. So, dito naman sa loob, yan, nagpa-finalize na tayo para sa pintura niya. Baling gagawin na lang natin dito yung isama niya na lang yung PVC sa kada. Okay. So tatapusin na lang natin to mga kamusta. Then ganoon din dito. Ayan. So habol ko natin yung kisama niya para sa mga joints. Then, eto, tatambulan na lang natin to. Ito tayo dito sa taas. So, dito sa taas, nag-finish na lang din. Tsaka nagre-retouch si Ryan. Ayan, nangyari. Okay. Sige. Okay, ganun din dito. Sa part na to. So, bali, chine-check natin lahat na kamusta na para mas maging maayos yung finish natin. Kung saan yun yung pinaka-importante.
Nalihan na rin to. So okay na. Bali, pra-primer na rin natin to. So halos lahat na. Ito yung ginagawa natin, no? Bago tayo mag high ceiling. Hindi nalagyan. Sige. Yung alin? Okay. Sige, sige. Check nyo na lang. At para maging ayos. Ayan. So okay na. At ito, okay na rin mga kamusta. So yun yung ginagawa natin lagi. Kine-check natin na kahit na napinturahan na yan, kapag kami lumalabas sa problema, check natin. Kung saan pinaka-importante sa lahat mga kamusta. Ayan, kagaya niya, no? So kailangan namin habulin. So nakapag-pintura na tayo dito, pero chine-check pa natin, double check pa natin lahat para mas maging maayos, para maganda yung kalalabasan ng trabaho na meron tayo. Wala kang ilaw dito? Yung kakapaan sa ano. Okay. At ilang matilihan. Yan lang. Sige, sige. Pinasal na. Yung loob niya, hindi nakargaan. Okay. Sige, double check mo na lang. So yun yung isang mga bagay na talagang lumilitaw kapag talagang sagsagan yung panahon, sa init ng panahon. So, kung may nagtratrap dyan, ibig sabihin may problema. So ngayon, check namin kung ano yung naging problema niya. So, sabi ni Ryan, kulang ng groove. So i-groove namin ngayon yan. Kung saan uulitin namin ulit. Nilalagyan ng loob. Kaya ito yung mga kailangan natin malaman mga kamusta, no? Kaya kung napapansin ninyo, meron siyang awang. So inaawangan natin yan para malagyan natin ng pati ng loob niya. So yun yung mga bagay na dapat maintindihan din ng mga manggagawa at saka yung mga ibang nagpapatrabaho mga kamusta, no? So sabi ko nga, ang pintura hindi ko basta-basta yan pagka tapos na, hindi. Kagaya niya, napinturahan na namin, na-primeran na. So dito sa kabila, meron din kaming inoobserbahan na isa. Yan. So yun yung mga chine-check namin. Hindi yung pag na-okay na yan. So double check natin lahat na. Ayos na. Kumusta na? So tara. At ito na muna yung update natin dito sa Ross number 4. Okay, so tapos na naman na isang araw mga kamusta, no? Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At sa lahat ng mga kliyente natin, nagpapasalamat po ako ng lubos-lubusan. So hanggang dito na lang din yung video natin. Bukas sa bukas po may mag-open pa ho na isang project natin sa Murong Bagabag, Nueva Vizcaya. So abangan nyo po yan. At ngayon nga yung nag-open ngayon sa Bagahabag. So maraming salamat sa tiwala. Ito po ay yung mga client natin na unexpected talaga. So maraming salamat po sa lahat ng mga tropa natin, mga kamusta natin. At mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!